Kaador Plato. Kasama na natin sa linya si dating ARTA Director Rabindranath Kilala, si Sir Abet. Sir Abet, good morning. Naimbag nga sa kayo, ako pong Angel. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ng TTR. Ayan, naimbag na bigat din ho, Apo. Number one, itong isinusulong ninyo ay para sa constitutional amendment. Opo, pong Angel. Actually, matagal na po ito sa akin. Dahil nakumpisahan ko po ito noong 1998 pa lamang. Okay. Ngayon, it took us how many years bago po mabigyan ng pansin ito. Nagbigay po ako ng copy nitong 9-page proposal natin sa mga kaibigan natin senador, congressman, mga mayors, governors, mga barangay captains. At sa katotohanan, kung Angel, nagulat po ako dahil pinatulad po ito ng social media. Hindi ko alam po nalalabas ito at magiging kaaya-aya ito sa pagbabasa, no? At nakaalaman po ng publiko po dito sa ating bansa. Kaya ito po, sana mabigyan lang ng pagkakataon na magkaroon ng academic and political discussion on this para baka mabigyan ng puwang na maaaring ito ay maging isang Filipino style of government. Alam nyo, timing kasi, Sir Abet, abay mantakin mo. Malaking matitipid. Magkano matitipid? House and Senate combined appropriation annually 30 to 40 billion pesos. Yung pa, sa House at saka Senate pa lang yun. Marami pang mga ahensya na may kinalaman sa eleksyon. Magkano ang kabuang matitipid natin kung sakasakali? Actually po, hinati po natin to sa indirect at sa direct, no? Kasi indirect, andito yung mga sweldo, MOE, yung election expense, at saka mga incidental po tinunong gastusin, naabot po ito ng mga kalahating bilyon. Wow. Yun naman pong indirect na, ito na yung mga papasok po yung congressional insertion. Italaga na lang po natin na 1 billion sa isang congressman. Aabot po talaga ito ng another 300 billion. And plus po ang mga tinatawag na incidental inflation, yung mga kadagdagan pa po natin ng mga inflated po natin ng mga COS, yung mga consultants po natin, more or less baka umabot po ito ng 1 trillion. 1 trillion. Kada taon po, Apong Angel. Maganda naman to. Ang sabi nga nila, lamang ito, mental calisthenics. Kasi alam naman natin, suntok sa bulan. Suntok sa buwan to. Marami po nagsasabi, suntok sa buwan ito. Pero sabi nga nila, Kong Angel, this is the right time for the Filipinos to learn, no, how to choose the best leader in the respective local government. Kasi dito po sa proposal natin, yung national legislature po natin, pamumunuan na po ito ng ating mga elected governors at mga elected highly urbanized city mayors. So sila po magiging miyembro ng national legislature. Yun naman pong provincial legislature na binubuo ng mga bukal, yung mga elected mayors na po ang uupo dito bilang mga municipal or city legislative council or legislature. No? And then ganoon din po sa baba naman po sa mga munisipyo, sa mga sa city, din naman po mga elected barangay captains o punong barangay ang maaari ng umupo bilang mga municipal and city legislature. Okay. So meaning, pag ikaw po ay na-elect, ang mangyayari nga po, mababawasan na yung balota natin dahil presidente, vice-presidente, governor, vice governor, city mayor, city vice mayor, municipal vice mayor, tapos barangay captain and vice barangay captain na lang po ang ibuboto natin. So mawawala po ang mga senador, ang congressman, party list, bukal, o mga probinsya na Sangguniang, at ganoon din po sa mga city Sangguniang at saka itong mga municipal Sangguniang o hanggang barangay Sangguniang. Kaya lang, ang mangyayari nito, dalawa na lang ang magiging branch ng government. Executive at saka ang judiciary. Mawawala na yung legislatura. Actually, Kong Angel, if I would want to qualify this, meron pa rin pong legislative function. Kasi alam naman natin, Kong Angel, kayo po ay naging deputado din, na most of the priority bills being proposed by the
the administration really emanates from the executive department. Kaya meron siyang LEDAC, inihahain po yung kagustuhan ng Pangulo ng mga priority legislative measures niya. At yung pong batas na to, binalangkas na ng mga departamento. So, ibinababa na lang po ito sa mga respective committees. So, dito po, meron pa rin national legislature na kung saan yung ating mga gobernador, mga highly urbanized city mayors, at least 4 times a year, no? We have 4 quarters every year. May schedule po sila na aakyat sila sa national legislature para i-represent yung kanilang mga nasasakupan. So, usually po, importante naman dyan kung Angel, yung budget. Pag natapos na yung budget natin, sa totoo lang, ay nilagay ng mga gobernador dahil alam naman nila kung anong pangangailangan ng mga gobernador. Kasi bilang governor, dala-dala po yung nagmula sa Barangay Development Council na Barangay Development Plan. Aakyat sa Municipal Development Council, aakyat sa Provincial Development Council hanggang Regional Development Council. So, in short, si Governor na nakaupo rin sa Regional Development Council, alam niya anong pangangailangan ng kanyang nasasakupang probinsya. No? So, hindi na kailangan yung mga napakaraming district congressman pa. Siya mismo bilang gobernador, sa pamamagitan ng kanyang mga mayor at kanyang mga barangay captain, alam niya na kung anong dadalhin niya ngayon sa National Legislature. Pagkatapos naman kung i-inject ng pondo ang mga susunod na mga batas, yung priority bills ng Pangulo, which could be done to the help, of course, of the Vice President, eventually who will be the presiding officer of the National Legislature, na ito naman po gagawin nila ng parang 4 times a year lang. So, hindi po yung kumbaga for all year round sila ay mga legislative members. Hindi po. Kailangan umuwi sila sa kanilang mga probinsya to act now as the local chief executive of their respective LGUs. Sus ko, mawawalang allocables, no? Mawawala ang PIDAP. Mawawalang pork barrel, di ba? At saka ganun din naman kung sino yung gobernador, kamag-anak niya lang naman si congressman di ba? Kung hindi niya tatay, di ba? Yung senador, magkakapatid, edi ganun din. Di ba? Tama. Kung Angel, alam mo, ito po ay very timely, no? At this point in time na pinag-aaralan po yung anti-political dynasty bill. Kung ating pong pupuntahan talaga sa Ligang Batas ngayon, nakakalungkot lang talaga pong Angel na merong Lambino versus Comelec case, na hindi po pwede na yung People's Initiative ay magbigay ng proposal ng revision ng ating saligang batas. Ang sabi po doon sa jurisprudence, mga amendments lang ng mga constitutional provisions ang po pwede. Pero if you are to change the form of government, and you have to go to Constituent Assembly and constitutional convention, which to the mind of the Filipino people may hirapan dahil baka naman hindi payagan to ng mga congressman. Siyempre, dahil nga magbubuwag nga yung kanilang representation. Actually, the function is still be there. So instead of you running for congressman, you have to run for governor now if you really would want to represent the needs of your respective province po. Yeah. Alam nyo, napakaganda, very sound, very timely itong pinapanukala nyo, Sir Abet, sa harap ng mga problemang sinusuong natin. Sa dami ng batas natin, kawawa nga yung mga abogado Sa dami ng batas natin, karamihan naman dyan, suggestion lang Hindi nga napatutupad. Una, walang pondo. Pangalawa, kung ma-implementa man, wala pang 2 taon, wala pang 10 taon. Gusto na, revisit na kaagad dahil hindi na implementa ng mabuti. Yun nga lang, sabi nga natin, let's admit it, sa ngayon, ito ay mukhang impossible dream. Pero congratulations for coming forward, Sir Abet. Huwag kayong susuko at malay natin, bukas makalawa, biglang matauhan, tamaan ng kidlat lahat ng mga kawatan. Di ba? Biglang... Angel, maidagdag ko lang, mula hulong ito yung pinatulan ng social media. Ang dami hong mga pages, ang dami mga nag-Facebook, nag-Instagram. Pinupost po nila ito. Pagkatapos, kung babasahin niyo pa mga comment ng ating mga kababayan, puro positibo po. Naghahanap po ako ng negatibong statement. Talagang positibo. Lahat sila pabor na magkaroon ng ganitong pagbabago sa ating saligang batas. So, nawa po, unti-unti. Sabi ko nga, kailangan naman dito, bigyan pansin to ng
education sector at tulong po din ng media, tri-media man yan, mainstream media o social media, para mapalaganap po ang kaalaman patungkol dito sa isinusulong natin na magbabago. Sir Robert, thank you again, and paninindigan ho natin itong kampanyang ito. Ito ho ang talagang reforma para sa bayan. Okay. Hindi ito simpleng constitutional change. It's a complete overhaul of a rotten system. Sir Abet, maraming salamat for joining us this morning. Magandang umaga po. Salamat. Ingat po kayo. Si Ginoong Abet Kilala ang nagsusulong po sa tuluyan ng pagbubuwag ng Senado at ng Kongreso. Pero alam naman natin, hindi naman to tataas ang kilay ng mga senador natin. Paano yung mga bimpo? Paano yung anak ko na gusto ring maging senador? Paano yung anak ko na gusto ring maging Kongreso? Parang pinapamana ba?